nakikipag nagko-comment sa mga agenda, lalong-lalo na pagdating sa politics. Pakilala natin mga kaibigan, Michael Apasible Bulletin. Sir, magandang gabi. Magandang gabi, Jack Logan. Talagang isang karangalan ng ginawa mong ito para magkaroon ng medium, yung labanan sa social media. Specifically, gaya nga ng napag-usapan natin, na ang mga Pilipino, kapwa tayo Pilipino, hindi talaga dapat nagmumurahan. No? Tama. So isang magandang venue ito para mapakita ang wastong asal. Di ba? Pwede naman tayong mag-usap ng hindi nagmumurahan, hindi nagtatapakan ng tao, ilatag lang natin kung ano yung ating ipinaglalaban. So, ako nga pala si Michael Apasible, isa akong ordinaryong tao noong 2016 at namulat sa ganitong klase, no? Ano ako vlogger by accident, no? Vlogger So, by accident, yes. Hindi talaga ako marunong at saka mahiyain din ako at some point. So napilitan tayo na tumulong dito sa hindi ako membro ng LP. Hindi ako membro ng Liberal o hindi ako sympathizer ni Aquino. So nagsimula na yan nung tumakbo si Duterte, nung magsimula ng nakikita ko sa comment section na yung mga babae nating original account, yung mga totoong account na matatandang babae, sinasabihan na maghahasa ka sana, ma-rape sana anak mo, pasakan sana ng bote yung mga ari ninyo para maranasan nyo na dapat si Duterte ang iboto. So doon nagsimula yon yung frustration ko na bakit ganito? Bakit ganito kadumi ang pagpasok ng 2016 na politika? And then doon na lumalim na yung pagtitwist ng history, pagbabali ng mga nakalagay sa ating Biblia, sa ating libro, sa ating kasaysayan. Dahil ako naniniwala sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan na hindi makakarating sa paroroonan. To foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past. So, yan lang po si introduction ko. Thank you. Maraming salamat sa iyong introduction, Michael Apasible Bulletin. Ang kanyang makakatunggali sa debating ito, mga kaibigan, isa siyang teacher. Kakatapos lang daw gumraduate sa University of Caloocan, tama ba? Isa siya sa mga teacher. So, may profesyon. Ayan, pinakikilala natin mga kaibigan. Supporter ni BBM, Mr. Glenn Lozano. Sir, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, kay Sir Jack Logan at saka sa mga followers nyo. Ako nga pala si Glenn Lozano, isang abang lingkod, hindi naman ganun ka ang tawag dito ang pamumuhay, pero kahit paano nakakaraos pa rin. Kumbaga sa sariling pagsisikap, sa tulong ng asawa, pamilya. Kaya ako naman naisipan na sumali dito kasi nga yun nga masyadong toxic na ang Facebook eh. Minsan nga meron nga ako dong kasi 'di ba masyado akong update kumbaga sa current events. Kumbaga tinitingnan ko, chine-check ko, minsan nagko-comment din ako. Ang masakit lang kasi yung sasabihang control o kaya bayaran. Actually, hindi nga ako tawag dito, hindi nga ako kilala eh. Hindi rin ako vlogger. Isang lang ako, ordinaryong mamamayan na naglalabas ng saloobin ko, yung bilang sa karanasan ko kasi ito, magtataka kayo, nagkaedad na ako, kung kailan may edad na, saka ako nag-aral, kasi nga gusto ko magkaroon ng dagdag kaalaman, kumbaga mamulat ng kaisipan, kasi nga yung sa naranasan kong hirap na nagdaan, actually, tawag dito, kaya ako naging kay BBM, kasi kaya nagsimula yan, nung napansin ko, kasi simula nung umupo, di ba after nung mapatalsik si Marcos, actually, yung father ko kasi Ilocano, kaya pro Marcos yun. Pero sa akin naman, kaya ako nagkaroon ng sariling kamalayan kung bakit si BBM kasi simula nung umupo yung sa nanay, kay Cory Aquino, hanggang sa dumaan ng mga administrasyon, mga presidente, hanggang kay Noynoy Aquino, parang tingin ko walang nagbago sa kumbaga, wala akong nakitang pagbabago. Okay. Nung simula nung si Duterte, kasi based sa working experience ko, kasi ako jack of all trades ako eh. Nagtrabaho sa HR, naging accounting, naging liaison officer. Kaya alam ko yung kaganapan kung may pagbabago. Nung si Duterte kasi ang umupo,
nandun na nakita ko yung yung pagbabago, yung paraan ng kumbaga sabi nila wala nang pagbabago, actually meron. Kung sila mismo na sa labas, kumbaga nakikipag-transaction, makikita nila yun, hindi yun kasi yung mga iba kasi nakaupo lang, makapagbasa lang ng ng mga comment o kaya mabigyan lang ng isang link o kaya isang bagay na na picture na magpapa kumbaga magpapasama do sa imahe ng ng kandidato. Hindi sapat po yun kasi ako based sa experience talaga, kaya yun. Okay. Kaya ko kaya naging stand ko bakit si BBM and Sara Duterte ang napili ko. Thank you so much, Glenn Lozano. Ayan, medyo mainit na. Binitawan na salita ng ating mga gentleman dito sa ating live debate, mga kaibigan. Michael Apasible, Bulletin, isang vlogger. And Glenn Lozano, isang teacher. Silang dalawa ay magdi-debate. Peacefully. Peaceful tong debate na to, ha. Huwag kayong magalala, ako mag-moderate. Pag may nagpasaway dito sa dalawang to, kick natin. Pero hindi tayo aabot doon. Hindi tayo aabot doon dahil nag-usap na kami. Before pa ako mag-broadcast, before pa mag-start yung live ko, nag-usap na kaming tatlo, nagkasundo kami that we're going to do our best to make this debate in as peaceful as possible. Okay, yun ang ating pag-uusapan. Okay, so sisimulan natin syempre sa sa ating live introduction muna. So pag-i-introhin natin itong dalawa. Bakit? Ang una kong tanong and itong i-intro yung dalawa. I will give you 2 minutes to explain ang tanong. Bakit siya ang pinaglalaban mo? So, ang tanong ko para kay Michael, bakit si Lenny? At kay Glenn naman, bakit si BBM ang pinaglalaban mo? I will give you 2 minutes to explain. 2 minuto. Meron akong timer. Ayan, papakita ko sa inyo. Hindi ako nagbibiro, okay? Meron akong timer. And sisimulan natin dahil ang unang nag-message sa akin ay si Glenn. Pangalawa lang si Michael na invite natin dito. So, pauunahin natin si Glenn Lozano. Glenn, I will give you 2 minutes. Bakit si BBM ang pinili mo? Your timer starts now. Go! Actually, bakit si BBM ang napili ko? Nakita ko kasi yung taon na to, sobrang tawag dito, yung persecution. Makikita mo sa politiko na to, kung gaano siya ka-resilient despite na kung anong sama o yung binabato sa kanya, kasi kumbaga parang siya laging itong pang pinangaano sa kanya kung ano yung kasalanan ng ama ay kasalanan din ng anak. Pero actually marami na nagpa-disprove yan For example, si Normie Suarez, si Enrile nagsalita na hindi naman kasalanan talaga ng na dapat hindi manahin ng kasalanan ng ama ay kasalanan din ng anak. Kaya doon ko nakita, tsaka tingnan mo si BBM, bakit gano'n na lang ang ko sa paghanga tsaka respeto. Una, lahat ng mga binabato sa kanya, lahat ng panlalait, lahat ng kasiraan, hindi man lang ako nakakita sa kanya na minsan na nagsalita na kumbaga nag-rebat siya. Makikita mo nandoon pa rin yung sa kanya, yung pagiging edukado niya. Na i-deliver niya, na i-replyan niya yung mga nagtatanong na walang tawag dito, yung kumbaga pinapakita niya yung galit, kumbaga hindi siya yung pagkapikon, kasi 'di ba sa ibang politiko magsalita ka ng makakatikim ka ng na hindi maganda, pero sa kanya hindi. Kaya yun ang tapos isa pa nung naging siya 'di ba naging governor siya nung Ilocos. Napansin ko hindi naman siya masyadong tawag dito, syempre local lang yun. Yung mga budget na nakagawa siya ng ng project niya kagaya ng windmill. Kumbaga doon sa leadership niya, imagine mo 2010 nakapagpatayo siya ng windmill sa Ilocos. Time. Nawala. Okay, thank you. Thank you so much, Glenn Lozano. Medyo maganda yung kanyang binigkas doon. Sabi niya, medyo hindi naman lumalaban daw si BBM sa kabila ng mga ibinabato sa kanya. And also, yung pinakita rin ni Glenn, yung mga nagawa ni BBM, particularly sa Ilocos. And now, pakinggan naman natin ang intro ni Michael Apasible Bulletin, isang Lenny Robredo supporter. Michael, bibigyan kita ng 2 minutes. Your timer starts now. Yeah, thank you, Jack. Hindi pa ito yung time para mag-rebat, right? Hindi pa. Intro lang. Okay.
Yeah, Teka. Sorry. Sayang yung ano mo eh. Sayang yung seconds mo. Okay. Timer starts. Walang rebat, Brad. Intro lang, ha? Okay. 3, 2, 1, go! Well, bakit si Lenny? Again, yung intro ko kanina, sabi ko, nagsimula yung frustration ko noong 2016 na makakita ako ng mga babae na kinokomentan sila ng mga pro-Duterte voters na pasakan ng ari yung ano mo, ng bote yung ari ng ano, ma-rape ka sana. Doon nagsimula yun eh. And then, bakit si Lenny? Tiningnan ko eh. Dahil sabi nila, si Lenny, kung sa pang-aapak at pang-yuyurak lang, kompleto niyan si Lenny. Anong sinabi sa kanya nung una? Chinismis siya, nanlalalaki. May lalaki. Nung hindi mapatunayang may lalaki, ang sunod na chinismis sa kanya dito sa social media, buntis. Nung hindi mapatunayan, nung hindi lumobong tiyan, nung pumunta ng ibang bansa, sinabi nagpalaglag. Aba, kung sa pananapak lang ng pagkatao, bugbog si Lenny, babae yun. Eh kung buhay si Jesse Robredo ngayon, baka pinagsasapak na ni Jesse Robredo lahat na bumabasto sa asawa niya. Isipin mo ba naman? Ang tinutino ng Ale, babastusin mo ng ganon. Yung Ale, despite na ginaganon siya, minimim siya, tinatawag siya boba, kung ano-anong memes na paninira ang ginagawa sa kanya. Kung titingnan mo yung page niya, nandun everyday. Merong response sa COVID, awardee siya, no? Awardee siya sa pag-declare ng SALN, na andyan yan. Hindi yan fiction, hindi yan memes, hindi yan gawa-gawa, hindi yan kinumento ko lang dahil gusto ko siya. Nandyan yung siya ay certified, no? Na ina-award siya as certified na pinakamagaling, gumastos, pinakamalinis at mabilis ang approval, no, ng kanyang budget dahil nakakarating sa tao. Kung titingnan mo page niya, nandun lahat. Pero ang tanong, bakit ayaw ng taong bayan tingnan yung kanyang page? Bakit ayaw siyang i-follow? Bakit nagagalit ang tao 15 sa seconds. Di ba? So, yun po yung frustration ko. Bakit si Lenny napakagaling na pinuno? Hindi na may meke ng diploma. UP, economics graduate sa UP, abogado na pumasa. Totoo ang diploma, totoo ang pinag-aralan. Time! Totoo ang... Okay. Maraming salamat, Michael. Matindi ang binitawan ni Michael. Sunod-sunod, mga kaibigan, ang pinagbibitaw ni Michael doon. Unang-una, sabi ni Michael, unfair daw yung mga chismis na ibinibigay kay Lenny Robredo. And also, meron din tayong mga comments na sinasabi niya na parang ang daming mga achievements ni Madam Lenny. Pero hindi naman tinitignan sa page niya. Bagkus, nagko-comment daw at nagpapakalat ng mga kung ano-ano mga chismis sa paligid. At hindi tinitignan yung kanyang mga nagawa. Mainit! ang ating usapan ngayon, mga kaibigan. Again, kasama ko si Len Lozano and si Michael Apasible Bulletin, isang vlogger, isang teacher ang kasama natin ngayon, mga kaibigan, dito sa Jack Logan's first episode ng Jack Logan's Troll Wars, kung saan ating pagdidibatihan in a peaceful manner itong ating dalawang debater. Shoutout ko lang yung mga nandito ngayon. Ako, dumadami ating mga nanonood. Oh my God! Sabi ko na nga ba, tama ang hula ko. magkakaroon talaga ng mga taong manonood dito sa atin, magkaka-interest. We have 1.5 thousand followers ngayon. Sir Jack, mukhang makakapagpuyat ako nito, sabi ni Dexter Anthony. Dan Bueno, let Rastaman lead. Ano ba? Sige, alam nyo, kung gusto nyo ipaglaban si Rastaman, no problem, maghanap kayo ng kadebate nyo, okay? Sana matakal si FLM, Dark Horse sa senatorial slate. Pwede naman yan. Yan, Tarante, let Lenny Reed, sabi niya. MLBB Solid, sabi ni Dan Gabriel Calinaw. Sir Jack, umuwi na ako ng maaga para makasali sa debate, sabi ni Isay. Dami nanonood na sa atin. Anyways, thank you so much, Glenn and Michael, sa inyong mga opening statements. And now, let us go on to the next stage or sa second level ng ating debate. Ito ang tinatawag na latagan. Okay? Bibigyan ko kayo ng 1 minute to say your piece or kung ano yung gusto nyong ilatag na nagawa ng iyong candidate, and bibigyan ko ng chance yung isa na mag-counter, okay? Or mag-follow up question or i-challenge niya yung sinabi mong statement, and both take 1 minute kayo. Okay? So, very very important lang guys na sumunod kayo sa time limit, okay? And don't worry, I will make sure na lahat ito ay tumatakbo ng maayos because that's my role
as the moderator. Ayoko rin naman na baka mamaya sabihin nila hindi ako fair. Okay? So, 1 minute lang ang ibibigay ko. Kanina, inuna natin na mag-intro si Glenn. Uunahin ko naman ngayon mag-intro si Michael. Michael, sasabihin mo yung mga nagawa ni Leni Robredo at pwede yan i-challenge ni Glenn. Bibigyan ko siya ng chance na i-challenge yung iyong statement and parehas kayo may 1 minute lang. Okay? Ready? All goods tayo mga boys? Okay ba? Okay. Michael, 1 minute. Ano ang mga nagawa ni Leni Robredo? You have 1 minute. Fire. Una, no, si Madam Leni ay graduate po ng law. Isa po siyang abogado ng mga mahihirap. Ano? Pro bono po ito. Pag walang pera, magsasaka. No? Membro po yan ng samahan ng mga abogado na tumutulong sa mga magsasaka. No? At yung dapat pong profesyon ni Madam Leni, kung hindi siya naging Vice President, ay judge. Kaya hindi totoong boba yan. Ha? Naging kongresista yan, nagpasa yan ng ilang panukalang batas at naging batas. Yan ang kongresista na hindi po nag-advance party ng mga bodyguard, walang bodyguard. Sumasakay ng bus, kababaeng tao, mag-isa. Hanggang sa umabot, hindi po ambisyosa yung babae, no? Umabot sa pagka-vice presidente, hindi siya nagpe-presenta ng sarili. Siya yung pinilit, ano? At nung naging vice presidente po, nakita natin, ano ba ang kapangyarihan ng vice presidente? Wala naman siyang kapangyarihan sa mga pulis, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero makita mo, pagdating sa pera na ibinibigay sa kanya, ang bilis, no? Yung mga senador, kongreso, binibigay kaagad sa kanya. Dahil po, malinis siyang gumastos ng pera. Nandiyan sa Facebook page niya, lahat ng achievements niya, lahat ng ginawa niya. Time. Thank you so much. Okay. Glenn Lozano, you have 1 minute to challenge kung ano yung mga sinabi ni Michael. 1 minute, bardagulin mo yung sinabi niya. Your timer starts now. Actually, kasi yung karamihan kasi sa mga sinasabi ni yung iba dyan, mga propaganda lang wala talagang ang tawag dito, nung naging ba si Leni, may mga batas ba siyang nagawa? Hindi kagaya siya, may mga accomplishment yan, may mga ginawa siyang batas na ipasa sa at saka naging tawag dito, napatupad yung batas, si BBM. Yung kay Leni kasi, hindi ko alam, actually, maraming sa kanya Alam mo, ginawa niya lang, naging vice president siya, parang, binigyan siya ng pwesto ni President Duterte. Nangyari? Hindi niya nagawang mabuti. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa ibang bansa, siniraan si President Duterte. Time. Michael, pwede kang mag-rebut doon sa mga sinabi ni Glenn. Reset, go. Una sa batas, no? Yung batas po available yan sa Congress kasi kongresista siya. Bilang kongresista, nando po sa Congress, sa file ng Congress, yung mga nagawa niya batas at napapakinabangan natin. Then pagdating naman po sa pagiging Vice President, ginawa siyang inappoint siya ni Duterte para gawing katawa-tawa sa madlang people, no? Isipin mo, inappoint ka, in a matter of ilan yun? Isang buwan? 5? Di ba? May ganun ba? May ganun bang klaseng gobyerno na nang-iinsulto ng kapwa-opisyal na halal din ng taong bayan? Diba? Pagdating sa COVID response na andyan si Leni kahit na hindi siya ang presidente, wala siyang access sa police, wala siyang access sa DOH, na andyan, may mga libreng bus. Hindi yan drawing, hindi po yan memes, totoo yan, nandyan sa kanyang page, nandyan nakadetalye kasi sinasama niya yan sa pagdideklara po sa kanyang expenses, no? Sa COA. No? So lahat yan meron, pati po pamimigay ng mga ayuda sa mga mahihirap sa laylayan ng lipunan. Ang problema ni Leni, pumupunta sa malalayong probinsya kung saan walang net. Time. Thank you so much. Okay, maraming binanggit si Michael. Glenn, would you like to challenge that? Yes or no? Yes. Timer starts now. Ang problema kasi kay Leni ganito, nasobrahan siya sa exposure. Tawag dito, lahat ng mga kembot niya, lagi may picture. Actually, dapat pag politiko, dapat silent mover ka Ibig sabihin, mas maganda kung konti lang yung salita pero mas marami yung gawa. Kasi 'di ba sabi nga actions speaks louder than voice. Ang tawag dito, ang ginawa niya kasi doon sa mga niya, puro propaganda.
tawag dito, na-kesyo ganito. Pero ganito lang ang tanong dyan eh. Yung may binabanggit pa siya na yung mga ginagastos niya. Naalala ko tuloy yung kung tatanungin siya ng ano nung nabubuhay pa si late Senator Miriam Santiago regarding dun sa ano sa ano to Salin. Honest ba siya? Yan ang tanong sa lahat ng politiko. May honest ba na politiko sa Salin? Time. Gusto mo ba sagutin yon, Michael? Yes. Okay, timer starts now. Well, gaya nga po ng sabi ko, si Leni Robredo, awardee yan ng COA. Napakagaling magdeklara ng salain. Lahat ng salain yan, deklarado, available anytime, pwede mo makuha. Unlike sa Duterte, dadaan ka kay Martires. Pagdating mo kay Martires, sasabihin ni Martires, baka gamitin mo to sa pamumulitika. Ang Duterte, hindi mo makitaan ng salain. Isa pa, si Leni Robredo, walang magulang yan na magnanakaw. Walang magulang yan na Ferdinand Edralin Marcos na nagnakaw, bitbit ang mga ginto papuntang Hawaii. Hindi ko kasi nungalingan to. Nandoon yan, balita yan, na in-note yan ng Amerika. Pagdating nila ng Hawaii, crates ng ginto, millions of dollars, millions of pesos, cash dala, mga deposit sa Swiss, mga pag-aari sa ibang bansa. Totoo yan, walang ganyan si Leni Robredo. Kaya kung sinasabi mo na hindi totoo, totoo yan, factual yan, hindi ko invento yan. Hindi siya pabebe, hindi siya pabida sa media. Hinahabol siya ng media. Bakit ka mo? Tinitira siya ng tinitira ni Duterte. Kasalanan niya ni Marcos, habol siya ng habol, parikaut ang parikaut, ang media hahabol yan. Thank you so much, Michael. Ayan. Matindi ang laban, mga kaibigan. Naramdam natin ang gigil ni Michael sa lahat ng mga binabatong challenge questions ni Glenn Lozano. I think mukhang gigil na gigil din ang ating mga commenters sa baba. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. Sana may mga natututunan kayo. Continue lang sa pagko-comment. I'm sure may mga magre-replay nito after this live broadcast. Maraming salamat. So that is a parang 5 round yan na challenge question. Sisimulan naman natin. Si Glenn Lozano naman na maghahain at bibigyan natin ng chance si Michael to challenge lahat ng sasabihin ni Glenn Lozano. Glenn, are you ready? Ready, sir. Okay, Glenn Lozano, you have 1 minute para ihain yung iyong mga plataforma at kung bakit karapat dapat iboto ang iyong kandidato. Here we go. Glenn, 1 minute starts now. Bali kasi yung kay taga BBM tawag dito paninirang puri sa kanya. Actually, yung sa pamilya nila, 'di ba? Kung nabalitaan niyo sa New York, nanalo sila sa kaso. Sa tagal nga nila nakulong ba sila? Na-absuelto pa nga sila eh. Pagdating dito sa Pilipinas, 'di ba? Inano rin 'yan sa PCGG. Ano nangyari? Wala, na-absuelto rin. May napatunayan ba sila? Nasaan yung yung katibayan? Actually, maraming katibayan po. Si Imelda Marcos, in-interview yan ni Mel Chanco. Nagpakita yan ng mga dokumento na meron silang hawak na dokumento na katunayan pag-aari nila. Kaya nga yung sinasabi na magnanakaw, hindi ako naniniwala na nagnakaw ang Kasi tawag dito kung ninakaw talaga nila yan, nasaan yung prueba na dapat nakulong na sila? Ngayon wala pa. Time. Diba? Okay, Michael, ang sinasabi ni Glenn, hindi siya naniniwala na nagnakaw daw ang mga Marcos. Kung nagnakaw man sila, nasa ng pruweba mo? Cha-challenge mo ba? Yes or no? Okay, cha-challenge. 1 minute, Glenn. Michael, go. Nagnakaw ang mga Marcos. Una po, mayroon pong record na nakumpiska ang PCGG. No? May nakuha pong mga galing, mga asset ng Marcos, galing sa gobyerno. May mga hatol po. In fact, si Imelda Marcos naging guilty po last 2 years or a year ago. Guilty po ang verdict sa kanya sa Sandigan Bayan. Ngayon, sa tanong mo, bakit hindi nakukulong? Yan din ang tanong ko. Si Imelda Marcos, nung hinatulang guilty verdict, ang sabi ng PNP, i-consider ang kanyang edad dahil may matanda na. Pero nung nakakita tayo ng 80 anyos po na nag-shoplift ng dilata dahil walang maulam, anong sabi ng pulis? Hindi nangingilala ng edad ang batas. Pinapatupad ang batas, mahirap ka man o mayaman. Kung ikay nagkasala sa batas, dapat ka makulong. Pero kapag si Imelda Marcos, napakayaman, i-consider ang kanyang edad, 80 anyos ninyo nagnakaw ng dilata na yun. Pero bakit ganun? At isa pa, napakaraming pera ng Marcos para i-delay ang kaso. Alam nyo, ang delaying tactic sa korte, napakatindi niyan. Ganyan kasandamuka lang nakulimbat ng Marcos na hindi maubos-ubos. Time! Sila ikaw. Okay, maraming salamat. Nako, gigil na gigil si Michael. Kita mo nyo naman, sinabi niya, marami daw pruweba
nagbigay daw ng hatol ang Sandigan Bayan, hindi lang kinulong si Imelda. Ang dami binanggit ni Michael. Glenn, gusto mo bang mag-rebut doon sa sinabi ni Michael? Hindi mag-rebat ako. Okay, 1 minute, Glenn, fire. Tawag dito, yung sinasabi na bakit hindi nakukulong. Kasi nga, ang nagdidesisyon dyan, Korte Suprema. Kaya hindi siya, dahil may mga apela yan eh. Bakit siya yan? Dahil wala nga prueba. Nasaan yung prueba? Pakita nil, meron na bang napatunayan na ganito, na ninakaw nila. Actually, may isa pa akong yung sapatos, yung sinasabi na na sobrang dami. Actually, yung sapatos din, galing pa ng karamihan dyan, galing ng Marikina kasi nung time na yun, pinopromote niya ang sapatos ng Andal. Nung panahon natin, sikat ang Marikina sa paggawa ng sapatos. Ano nangyari ngayon? Wala na. Nalugi na dahil yun nga, nagpapasok sila ng mga at saka isa pa, tawag dito, kung napatunayan na nagkasala talaga siya, di 5 sana seconds. kasama yung mga anak pero hindi, wala talaga. Bakit ngayon nakalaya pa rin siya, di ba? Time. Okay, sandali. Point of clarification lang tayo. Point of clarification. Glenn, ang sinasabi mo kanina, sabi mo hindi dapat Sandigan Bayan ang nagde-decide, dapat Supreme Court, tama ba? Gusto ko lang i-clarify yung statement mo. Sandigan Bayan po. Ang sabi mo kasi dapat Korte Suprema ang nagdidesisyon. Kasama na rin po doon. Okay. Kasi sila yung Ang sinasabi mo ba is na-invalidate yung desisyon ng Sandigan Bayan? Yung ba yung sinasabi mo? Para lang maintindihan namin. Opo, na-invalidate po. Na-invalidate. So, ibig sabihin, hindi dapat sinusunod ang Sandigan Bayan, dapat ang sinusunod Korte Suprema. Tama ba? Opo. Michael, gusto mo ba mag-react doon? Opo. Okay, sige. Ano ko lang kasi kaya point of clarification lang tayo. Kasi gusto ko sana, ang nire-rebut nyo is yung point ng bawat isa. Kagaya nung sinabi ni Glenn, na nirebat ni Michael na tukol doon sa kaso, tapos napunta tayo sa mga sapatos. Medyo malayo yata yon. Okay? So, Michael, ire-rebat mo yung sinabi niya tukol doon sa sinabi niya na dapat Korte Suprema ang nagde-decide at hindi Sandigan Bayan. Michael, you have 1 minute. You ready? 3, 2, 1, go! Patay po sa pagkakaalam ko sa 1987 Constitution, kung ikaw po ay isang halal na opisyal ng gobyerno o ikay nanunungkulan at ikaw ay dapat makasuhan, ikaw po ay dadalhin at lilitisin sa Sandigan Bayan. Now, kung ikaw po ay mayroong ibang criminal charges, lalabanan ka kung saan po nangyari yung kaso. Kung halimbawa sa Maynila mo ninakaw, doon mo lalabanan, yun yung pupunta ng Korte Suprema, idadaan mo sa Court of Appeals kapag hindi po sa RTC, no, yun po yun, yung mga ibang kaso. Pero kapag ikaw yung opisyal ng gobyerno at kayo nagnakaw, ikay dinadala sa Sandigan Bayan. Now, kung hindi po kayo naniniwala na may ninakaw at may guilty verdict si Imelda, i-google nyo po, guilty verdict Imelda Marcos. Makikita nyo po doon, totoo na may guilty verdict si Imelda Marcos. Kung bakit hindi siya mapakulong? Kasi ang tropa niya ang nakaupo sa Malacanang. Hindi mautusan ng pulis na ipatupad, i-enforce ang 10 batas. seconds. Unlike kay Aquino, kulong si Bongbong, si Bong Revilla, lahat yung mga estrada kulong. Dito namimili ng kaibigan. Hindi kinukulong ng tropa. Time. Maraming salamat. Okay. Medyo gigil si Michael doon sa part na yon. Glenn, gusto mo ba magbigay ng final rebuttal doon sa sinabi ni Michael? Sige. Okay. Resetting the time. 1 minute. Rebuttal. Go. Yung sinasabi mo naman yung mga pinakulong, actually, selective justice yung tawag dun eh. Pero yung mga kaalyado niya na involved sa kaso ng corruption, napakulong ba? Tingin ko, hindi eh. Alos lahat yung mga kasama sa corruption eh. Bakit yun lang ang mga napili? Yung mga binabanggit mo, yung mga kagaya nila Revilla, na sinasabi mo, kumbaga may certain mga politician lang doon sa pero yung mga kasama nila, which is meron silang kasama rin na nagkaroon ng proof na nakatanggap rin sila doon sa naalala yung kay Napoles, bakit hindi rin nasama yun? Ibig sabihin, kalyado kasi na nung time na yun, pro Aquino, kasi pagka ganito yan, kung hindi ka pro admin, wala, may paglalagyan ka, pero pag pro admin ka,
kahit marami ka ng kaso, kahit marami ng tawag dito, kahit matibay na ebidensya mo, pwede pa rin nila baluktutin. Time. Ayan, maraming salamat. Actually, alam mo, para lang sa mga gusto mag-replay nito ha, sinusobrahan ko yung 1-minute timer kasi gusto kong tapusin yung statement nila. Kung ilang words lang naman yon, kagaya nito ni Glenn, umabot siya ng 1.02. So, okay lang yun sa akin. So, ayan, maraming salamat. Mukhang matindi ang digmaan, ang unang digmaan ni Michael at ni Glenn. Nakita natin kung bakit karapat-dapat nilang suportahan ang kanilang mga sinusuportahang candidates, no? And sobrang gigil sila sa mga issue na nilalatag nila sa isa't isa. Yan ang unang question natin kasi. Bakit dapat nating iboto itong ating kandidato na to? Ngayon, ang aking next question. And this time, pwede kayong magbardagulan ulit. You have 1 minute to answer this question. Okay? My question would be, ano ang nagawa ng iyong kandidato sa COVID-19 pandemic? Sinong gustong mauna? Kanina ang pinauna ko si Michael. Tama ba? O si Glenn? Pero sige, sino sa inyo gusto mauna? Ikaw na, Glenn. Ako nauna yata kanina eh. O, Glenn, gusto mo ba mauna? Sige, Ano ang ginawa ng kandidato mo sa COVID-19 pandemic? Glenn, are you ready? Ready. Okay, you have 1 minute. Go. Actually, hindi ko naman sasabihin na may nagawa siya. Ibig sabihin, siya ay nag-support sa adikain ng ating Pangulo regarding sa COVID. Kumbaga, sinusunod niya kung ano yung inuutos ng presidente. Halimbawa, yung mga regulasyon, yung sa IATF, yung kumbaga pinapatupad din doon sa niya sa lugar niya. Tapos wala naman kasi akong na hindi kagaya ni Lenny na nagki-claim na yung mga bakuna ay kumbaga effort niya. Actually galing din sa national yun na tawag dito, kasama do sa long-term plan nila do sa paglaban sa COVID-19 eh. Kaya nangyayari, parang pinapalabas niya na siya yung merong nakikredit sa kanya yung pagtulong dun sa paglaban sa COVID-19, pero actually hindi. Pero kagaya ni Bongbong, siya tahimik lang tumutulong sa pagsuporta sa mga pinaggagawa ng ng Pangulo dun sa paglaban sa COVID-19. Time. Okay, lumampas ka ng 10 seconds doon para ma-explain mo yung sinabi mo, Glenn. Okay, Michael, ang sabi ni Glenn, tahimik lang daw na nagtatrabaho si BBM at yung mga ginagawa daw ni Lenny ay galing naman daw talaga sa gobyerno. Michael, gusto mo ba mag-rebut? Yes. Okay, Michael, fire. 1 minute. Talagang tahimik lang si BBM, tahimik siya naghahabol kaka-recount ng protesta niya para nagbabaka sakali makuha yung posisyon kay Leni Robredo. Yun talaga, yung pera na ginagastos niya doon sa pagpapa-recount, hindi siya nangihinayang. In fact, nung natalo siya with finality, gusto niya pa ulit magpa-recount. Diba, hindi siya nangihinayang sa pera. Pero nagsusumigaw ang kababayan natin, walang SAP, kulang ang pagkain, kulang ang gamot, walang BBM doon. Nandun sa Sandigang Bayan, nandun sa Korte Suprema, nag-aabol si BBM. Diba? Ano sinasabi naman natin na yung pera ni Leni Robredo ay pera ng gobyerno? Natural. Kailangan niya ipakita na ginagastos niya ng tama bilang opisina ng independent office siya. Kahit na ang pera ni Duterte, taong bayan din yun. Ang pera ni Leni, taong bayan din yun. Ang Senado, may pera din yun. Kanya-kanya sila ng pagpapakita kung paano nila ginagastos ang kanilang pera para malaman ng taong bayan kung tama ba ang paggastos ng kanilang pera. Natural, kailangan ipaalam yun ni Leni Robredo sa mga bumoto sa kanya na tama ang paggastos ko at hindi ko ninanakaw katulad ni Marcos. Time! Okay, maraming salamat. Michael, Glenn, gusto mo bang mag-rebut doon sa sinabi ni Michael? Okay, 1 minute. Final rebut na to. Then ibibigay ko na kay Michael yung statement. Okay? Rebuttal, Glenn, fire. Yung sinasabi mo naman na naubos ang panahon ni sa pagpapa-recount, actually do sa bilangan talaga ng boto, nadaya talaga si BBM. Alam bakit? Ang magpapatunay diyan si Attorney Glenn Chong. Doon sa pinakita niya na may pinalitan do sa script yung code ng balota. Saan ka makakakita na mas nauna pang i-transmit ng na hindi pa panahon ng botohan. Kaya doon pa lang
talaga na dahil kaya hindi mo masisisi si BBM na ipaglaban niya na yung ano yung pandaraya sa kaya. Tapos yung sinasabi mo na ano, actually tumutulong yan, nagbibigay ng ayuda yan si ano, pero hindi niya pinapakita. Kasi nga ano naniniwala siya na ano pag gumawa ka ng ano sa nakabutihan sa iba, yung tag dito, yung credit doon mawawala, kumbaga mawawalan ka na ng plus point sa ano sa taas noon. Kaya hindi ako ano yung kay ano puro ano lang, puro paganda lang ng image siya. Actually wala naman talaga. Time. Okay. Ayan. Yan sinabi ni Glenn. Nagpapagandang image lang daw si Lenny. Okay. Ngayon, ibabalik ko naman ang tanong kay Michael. Michael, nasaan ang pambato mo noong COVID-19 pandemic? You have 1 minute. Go. Aba, yung pambato po natin ay malakas na malakas, kababaeng tao, ang tapang-tapang, sumusugod po sa COVID, di ba? Hindi po katulad ng lalaking tigasin, di ba, siga, ang daming binubuska, ang daming minumura dito sa social media, sa media. Wala na nga kwenta MTRCD kasi puro na lang na mura eh. At dumadami ang followers niya palamura. Pero si Lenny Robredo, napakagaling, napakatapang, hindi pa bida yun. Dahil kailangan ibida. Bakit kanyo kailangan ibida? Kapag hindi po siya nakikitang may ginagawa, sinasabihan siyang walang ginagawa. So kailangan niya talagang ipakita na may ginagawa siya. Kababaeng tao sumusugod sa COVID. Hindi natatakot, may edad din yan. Hindi natatakot gumawa ng programa, libreng pabahay para sa mga frontliner, libreng sasakyan, libreng swab test mobile, tapos libre yung bawat baha, may kalamidad, Cagayan, kung saan, Bicol, nandoon kababaeng tao, back and forth, Bicol, Rizal, naranasan natin yan, bumagyo nitong nakaraang taon at itong taon na to, tinamaan tayo ng iba't ibang kalamidad, kababaeng tao, Time! sa balls. Ayan, maraming salamat, Michael. Ayan, hinatag ni Michael lahat ng mga nagawa ni Lenny during the COVID-19 pandemic. Glenn, do you disagree or you don't disagree? Disagree ako. Disagree. Okay, you have 1 minute, Glenn. Rebut. Go! Hindi ako naniniwala na ano kasi yung time na hindi ko lang alam kung anong pangalan ng bagyo nung time na yun. Anong ginawa niya, nasa ibang bansa siya. Kumbaga nandun sila ng anak ko nagpapakasarap, pero yung mga kababayan niya sa Bicol na tinamaan ng bagyo, sino kaagad ang ano? Yung ano natin, yung presidente natin kaagad ang tumulong. At saka kung papansinin mo si President Duterte, regardless kung anong political party ka, basta nangailangan ang lugar mo, nandun ka agad, tumutulong ka agad. Hindi kagaya yun si na liberal, na kung saan kasama niya rin si Mar, kung hindi niya ka-ticket, hindi tutulungan yung tingnan mo pansinin mo, kahit sa mga project, tingnan mo, ang Bicol, kasama sa pagde-develop, sa build. Tingnan mo pero walang walang pinipili ang presidente natin. Kahit na palamura siya, nakikita mo yung action niya. Ang dami niya nagawa. Sa tutusin, napakarami na ng project yung napagawa niya. Time. Ayan. Michael, do you agree sa sinabi ni Glenn? Gusto mo mag-rebut? Okay, magre-rebuttal si Michael. Okay, final rebuttal in 1 minute. Go. Yes, sinabi niya na marami nagawa si Duterte. Talagang marami siya nagawang ribbon cutting. Saan ka nakakita? Skyway, pag-upo mo, nabuo ka agad, Skyway. Di ba? Yung mga proyekto na yan, tinrabaho, nilaanan ng pondo, naging Rising Tiger of Asia tayo sa pangalan ni Benigno Simeon Aquino. Doon lang tayo. Kay Marcos, naging Sigman of Asia tayo. Sa kay Aquino, Rising Tiger of Asia. Saan ka nakakita si Mark Villar, developer ang pamilya niyan? Nilagay ni Duterte sa pwesto para makabisado lahat ng mapa sa Pilipinas at mabili lahat ng pwedeng potential na ma-invest nilang property. Saan ka nakakita? Nagbenta ako ng property ni Villar. 4 years ago, in-announce namin pre-selling. Sabi namin, after 4 years, madi-deliver. 4 years na hindi pa rin nadi-deliver. Maghihintay ka ulit ng another 4 years. Ngayon, pagpasok nila, 6 years na si Duterte, may Skyway na, ang malaking kasinungalingan niya, no? Sa napakaraming nagawa ni Aquino, kinamkam lahat yun ni Duterte. At yun ang totoo. Hindi kasinungalingan, hindi pantasya, hindi ako nabubuhay sa pantasya. Doon ako sa katotohanan nabubuhay, no? At doon sa sinasabi niya na si Lenny Robredo ay nasa Amerika, no? Nagba-viral, nagtitrending, si Duterte pumutok ang bulkan, tulog, nandun sa Davao, may kulambo. Time! Diba? Ayan. Ako. Matindi. Matindi ang mga banatan nitong dalawang to.
it actually makes sense. Alam mo, may parehas naman sila may pinaglalaban. Ang sinasabi ni Glenn, nakikita naman natin si BBM, hindi lang siya nakikita sa media. Ang sabi naman ni Michael, nakikita natin si Lenny, hindi lang natin tinitignan ng kanyang Facebook page. So, ang dami-dami nilang mga hinahatag dito. Ngayon, dumako naman tayo. Sandali, magsha-shoutout lang ako ha. Paihingahin ko lang muna itong dalawang to. Paiinumin ko ng tubig. Pero magsha-shoutout muna ako. Cut muna, shoutout muna, Papa Jack. Inaabangan ko yan. EJ Ramirez, thank you so much. Joris Damanse Malen, thank you so much. Dexter Milano, iba talaga pag fax ang pinagagalingan ng impormasyon. Ayan. RJ Sanchez, Michael, minus ka na sa langit. Bakit naman? Okay, Charlie Sunga, shoutout master. Maringuis Marlon, walang nagawa, nananaginip ka lang, Michael. Aba, yung sinasabi niya. Ram de la Cruz, maraming salamat din. Von Ryan, may sinasabi daw, rematch daw. Gusto nila ng rematch. Bakit gusto niya ng rematch? Okay. Sheila Ramos, thank you so much for watching. Princess Fernandez, shoutout. And RJ Sanchez, pa-shoutout. Maraming salamat. At sa lahat ng mga nagsishare nitong video, maraming salamat sa inyo. Okay, now, dumako naman tayo sa next nating topic. Okay? Etong next nating topic, magbibigay ako ng 4 na mahalagang aspeto na tinatalakay ng ating batas. Okay? And kailangan ma-explain nyo kung ano ang magiging stand ng inyong candidate dito sa 5 hindi 4. 5 aspects tungkol sa bansang ito. Okay? O 5 mahahalagang bagay na dapat intindihin ng bansang to. Okay? So, bibigyan ko kayo ng 2 minutes to answer all of these 5. So, dahan-dahan. Pag binanggit nyo yung isa, wag nyo paabutin ng 2 minutes dahil mauubos ang oras nyo. Okay? So, as much as possible, make it concise, brief, para maktakel nyo lahat ng 5. Okay? Kanina, ang nauna ay si Glenn. Binigay ni Michael yung mic kay Glenn, and this time, si Michael naman ang uunahin ko. Michael, you ready? Meron akong 5 factors, and sasabihin mo lang sa akin, bakit, ano sa palagay mo ang gagawin ng iyong pambato dito sa 5 mahalagang aspects na dapat tutukan ng ating bansa. Okay? 2 minutes lang to, Michael. You ready? Go. Okay. Timer starts now. 2 minutes. O sige, para mas maganda, i-extend ko ng 3 minutes. Okay? Good deal? 3 minutes, Good. ha? I-extend ko ng 3 minutes para medyo mahaba-haba ang explanation nyo. Total 5 to. Okay? Simulan natin kay Michael. Michael, timer starts now. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Lenny Robredo sa COVID-19 pandemic bilang presidente? Well, i-extend niya yung kanyang effort ngayon, palalawigin niya yung mobile vaccination at yung contact tracing, at saka yung yung pagpapabilis ng pagpapabakuna sa ating mga kababayan. Ginagawa na yan ngayon at hindi yan plano pa, hindi na yan paplanuhin, ginagawa na ngayon yan. Ano naman ang gagawin ni Lenny Robredo bilang presidente tungkol naman sa West Philippine Sea? Well, nakita ko, nagbanggit na siya ng kanyang plataforma at ako'y naniniwala sa parehas na katayuan. We need to have a tougher stance sa West Philippine Sea, pero kailangan din na maging mahinahon tayo sa pag-approach sa China. Diba? Pero kailangan makita ng China na while we're doing that, hindi mo kami pwedeng bulihin kasi pwede kami makipag-multilateral, Pwede kaming makipag-alyansa sa Amerika, sa malalakas na bansa para hindi mo kami mabuli. Yan ang nakikita ko. Ano naman gagawa ni Lenny Robredo tungkol sa drug war? Well, sa drug war, napatunayan na yan ng kampanya noong 2016 pa. Oplan Lambat Sibat, maraming nahuli, nakasuhan, na-identify ng mga drug lords. Hindi po pinapatay yung mga nakatsinelas. Hindi ako naniniwala na gagawin ni BP Lenny yun. Kasi ang problema dito, yung supply, nanggagaling sa China, kaibigan ng kasalukuyang presidente ngayon ng pinanggagalingan ng droga. Ako naniniwala na talagang pag si BP Lenny na, magkaiba sila Magkaiba sila na pinaniniwalaan. Yung isa West, yung isa China So maganda talaga kapag si BP Lenny ang lumaban sa drug war at nag-handle ng drug war. How about economic recovery? Well, sa economic recovery, hindi ako naniniwala na may instant na economic recovery.
no? Walang instant 3 to 6 months, walang ganun. Economic recovery lies, no, depends doon sa suporta ng gobyerno sa tao dahil ang ekonomiya ay gumugulong po sa pamamagitan ng paggalaw ng pera sa loob ng ating bansa, ano? Isa din po 'yun, kailangan maging self-sustainable, maging self-sustaining tayo dahil din po mismo ang sinasabi ng ating 1987 Constitution, and I believe kayang gawin 'yon ni Vice President Leni Robredo. How about education? Well, sa education, nakita na po natin, no, na gusto niya maayos yung pag-approach natin dito sa ating face-to-face classes, no? 30 Kapag seconds. sa ating online class, no? And then kung paano niya hinahandle, no, yung tumututol siya kung kailangan tumutol na mag face-to-face kasi kailangan protektahan ang mga bata. Kailangan protektahan na hindi sila magka-COVID para hindi na magkaroon pa ng bubble, no, sa COVID. Yun po yung tingin ko at malaki. Dahil si Pinoy mismo na pinanggalingan niya ang nagpatupad ng K-12 kung kaya tayo narespeto, no, nakapasok tayo sa global standards ng education dahil sa K-12 na yan na kung saan marami pang nagagalit. Time. Ayan, maraming salamat, Michael. Okay, Glenn, ikaw naman, your turn. Okay ka? Ready ka na, Glenn? Yes. Okay, simulan naman natin. Ano ang gagawin ni BBM bilang Pangulo sa COVID-19 pandemic? Go! Actually, yung mga gagawin niya, siyempre kung ano yung nagawa ni President Duterte, itutuloy niya lang naman yung ano eh. Kasi itong ano na to, yung sa COVID pandemic, long term na to eh. Wala naman nakakasiguro kung kailan matatapos eh. Kaya ang gagawin niya, itutuloy niya yung halimbawa, pag yung mga hindi pa nababakuna, kung sakaling hindi pa ma-meet yung ano, yung herd immunity, siyempre, i-encourage niya yung tao na magbabakuna. Kasi nga, ang problema sa ngayon, ang daming mga naglalabasang balita, yung sa fake news, yung nga regarding sa vaccine. Kaya ang gagawin niya, i-encourage niya yung tao na magpabakuna para, yun nga, magkaroon ng herd immunity. Okay, how about West Philippine Sea? Pagdating naman kasi sa West Philippine Sea, ano yan eh, tawag dito, nakaano na yun sa, di ba nakasampa na yung kaso sa, ano yung tribunal na yan. Kumbaga, hintayin na lang kung ano ang magiging hatol. Pero sa tutusin, nandun pa rin yung ano niya, kumbaga, maghihinay-hinay pa rin siya sa pagsasalita. Kasi mahirap yan eh. Hindi lang naman ng Pilipinas ang may problema dyan eh. Marami ring umaangkin dyan eh, kung sa tutusin. Kagaya ng Vietnam, yung mga nasa tabi niya, China, basta yung lahat ng mga ano na naglalaban-laban dun sa ano. Kumbaga, susundin niya kung ano yung naging proseso sa pagsampa ng ng reklamo diyan sa West Philippine Sea. How about drug war? Yung sa drug war naman, tingin ko hindi niya siguro gagayahin yung style ni Duterte. Siyempre, may sariling paraan naman ng ano yun eh. Kahit sino namang mamumuna na uupo, di ba? Yun lang ang naging problema sa sa drug on war. Marami ang nadamay, kaya si Duterte yun nga nagkaroon ng negative effect sa kanya. Kaya tingin ko hindi gagayahin yung style ni Duterte ang gagawing approach diyan sa paglaban sa drug on war ni BBM. Economic recovery. Sa economic, tingin ko meron na siyang may mga plano na siya doon sa website niyan. Nakalatag na lahat yung plano niya para sa economic recovery. 30 Kagaya seconds. yan, yung di ba, yung mga build, itutuloy pa rin niya. Tapos syempre kasi may mga tag dito, yung mga nakapirma na ng kontrata, hindi niya yan gagayahin sa Aquino na mga kinancel. Ang gagawin, itutuloy kasi pag ginawa niya yun, mas lalong magigipit at mababaon sa utang ang Pilipinas. And education. 10 Education, seconds. Sa education naman, si BBM actually number one supporter yan ng pre-education yan. Actually, ang pagkakalam ko, isa siya sa time! Ayan, maraming salamat. Sorry Glenn, hindi ko na umabot do sa 3-minute mark natin. And maraming salamat din Michael sa iyong binigay na statement. And now, dumako tayo sa isang special round. Okay? Special round to, ha? Okay? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, kayong dalawa, na magtanong sa isa't isa. Okay? At yung isa naman, halimbawa, yung magtatanong, magbibigay siya ng question, di ba? Yung isa, bibigyan kita ng 1 minute to answer. Okay? So, hindi na ako magtatanong.
yung kayong dalawa na ang magtatanungan. Okay? So, magtatanong yung isa, meron siyang 1 minute to answer, pwedeng mag-follow up question. And pwede ring mag-follow up answer. Okay? And then, pagpapalitin natin yung isa naman na magtatanong. All goods? Okay tayo, Michael? Okay tayo. Okay, Pwede sige. mag-rebat doon? Pwede Oh. mag-rebat? Pwede mag-rebat, yes. Pwede mag-rebat. Pero 1 minute lang. Okay. Sinong unang gusto? Kanina, pinagsimula natin si Michael. This time, si Glenn naman. Glenn, pwede mong tanungin si Michael na kahit ano. Kahit Oh, ano sige. gusto mo itanong. English ha? Oo. Mahina. Mahina rin sa English eh. Oh, wag daw English. Sige. Okay. Bibigyan kita ng chance na magtanong kay Michael. Kahit anong gusto mo itanong. Okay? And Michael, you only have 1 minute to answer the question. Okay. Are you ready? Glenn, anong tanong mo? Ito lang, simple lang naman tanong ko. Kung si Lenny ang manalong presidente, paano niya i-handle yung foreign independent policy? Kasi tingnan, ang ano ko lang, si Duterte kasi lahat yata ng malalakas na superpowers na naging kaibigan niya, kumbaga naging taas no sa kanya. Kahit yung, di ba ang Russia, hindi naman talaga ano yan sa atin, pero naging Glenn, kaibigan natin. sorry Glenn ha. Let's stick with the question lang. Wag mo nang i-expound. Stick sige. with the question. Ano yung question mo? Yung sa, paano i-handle niya yung regarding sa foreign independent policy ng Pilipinas? Okay, Michael, the question is, paano i-handle ni Leni Robredo ang foreign independent foreign policy na sinimulan ni Duterte? You have 1 minute to answer. Go. Actually, wala pong independent foreign policy si Duterte na nasimulan, ang meron pong nasimulan si Duterte, independent foreign policy, yung pamimeke, yun po yung nasimulan niya, So para po sa akin, EU na mismo, membro ng parlamentaryo ng EU, nagsabi that if Leni Robredo will won as president of the Philippines, investment will come into the Philippines. Lahat ng mga tinarantado ni Duterte na mga West sa EU, lahat ng mga first world country na tinarantado at pinagmumura ni Duterte, papasok sa bansa yan pag wala na si Duterte. Kasi isa lang sinasamba ni Duterte, si Xi Jinping lang, doon siya nagpapakaaso. No? So I think, may time pa ba ako? I think 15 seconds. Well handled yan ni VP Leni kasi yung respeto kaagad nandoon na. Lalo na pag si Sara naging presidente, naku, bababuyin tayo lalo. Wala tayong kadala-dala. Hindi tayo nadala sa ama, pati si anak. Naku, Time. yung mga tricks na yan. Okay. Glenn, happy ka ba sa nakuha mong sagot o gusto mo mag-follow up question? Hindi ako happy sa ano. Gusto mo ba mag-follow up question? Kasi kung talagang ano siya, Hindi. Ganun Gusto mo, do you have a follow up question para kay Michael? yung sinasabi niya na ano, yung regarding kay ano na doon sa foreign independent policy. Paano mo nasabi naging policy yun? Okay, yun ang question. Michael, paano mo daw nasabi na fallacy yun yung sinasabi mo na policy ni President Duterte? 1 minute, go. Well, una kasi, sinasabi niya na independent tayo. Well, in fact, tayo minumura niya yung magbibigay sa atin ng bakuna. Kung tayo ay independent, dapat dito mismo sa Pilipinas ginagawa bakuna. Hindi, ang nangyari, binababoy ni Duterte, binabastos ng ibang bansa, tatakutin kapag hindi nyo ako binigyan ng bakuna ganito, tatanggalin ko ang BFA, Visiting Forces Agreement. Binablackmail niya Amerika, binabastos. Kita mo nung pumunta siya sa Japan, pinagsalita siya doon sa ng Japan, pinipigil siya, please wrap up your statement. Kasi walang gustong makinig sa kanya sa international policy dahil alam ng iba't ibang bansa na siya ay nagpapakaasot, singot ng singot doon sa ni 15 si seconds. Yun yung sinasabi natin na wala talagang independent foreign policy. Pagpapakaaso ang meron si Duterte. Wala siyang independent na sinasabi. Umaasa lang din siya sa China na nililimusan siya pero kapalit nun, bakuna. Ayan, okay. Maraming salamat. Okay, I'm sure, Glenn, you only have one chance to rebut or to make a follow-up question. This time, si Michael naman ang pagtatanungin natin kay Glenn. And Glenn, you have 1 minute to answer. Michael, isang beses ka lang pwede magbigay ng follow-up question. Okay? And Glenn, you ready? Michael, what is your question? Go. Glenn,
Sa tingin mo, bakit hindi nauubos ang pera ng mga Marcos? Saan galing? Glenn, you have 1 minute to answer. Saan nanggagaling ang pera ng mga Marcos? Go! Actually, pagdating sa pera, hindi ko naman kilala yan eh. Si Marcos eh. Pero siyempre, di ba, ilang taon din ba umupo si Marcos? At saka may mga patunay na yung kayamanan niya ay galing sa pagiging abogado niya. Tandaan mo, si Marcos, nung time na yun, di ba, naging top notcher sa UP. Tapos, ang nangyari pa, walang tiwala sa kanya kaya pinaretake siya. Ano nangyari? Mataas pa rin ang marka niya. Kaya hindi ako magtataka na nakaipon siya ng since nung pumasa siya sa pagiging abogado. At saka hindi lang yun. 'Di ba? Ang tagal din yan naging politiko eh. Kumbaga may mga na siya bago pala siya naging politiko. Ang sabi niya kay Imelda, kumbaga niligawan niya si Imelda, mayaman na talaga siya nung time na yun dahil sa pagiging abogado niya. 3, 2, 1, stop. Okay, just to point of clarification lang. Glenn, ang sagot mo is you're referring to President Marcos, not Bongbong Marcos. Tama? Apa. Okay. Just to clarify lang kasi baka mamaya sabihin nila si BBM ang hinihintay nila sagot. Michael, meron ka bang follow-up question sa sinabi ni Glenn? So, actually, Jack, yung tanong ko talaga para sana kay BBM. Sorry, hindi ko na-clarify. But then, okay. pumunta tayo dito nung pumunta tayo kay Apulakay nila, ang tanong ko, kung mayaman ang mga Marcos, bakit hindi nanalo ang ninuno nila, hindi manalo-nalo sa pamilya na lundasan ng batak ng kanilang bayan? At in-sniper niya yung kalaban ng tatay niya sa politika. Glenn, would you like to answer that question? May idea ka ba sa sinasabi ni Michael? Ayoko kasi wala akong idea doon sa sinasabi niya regarding doon sa yung sa tatay niya, doon sa Batak ba yun? Wala akong I think yung nire-refer ni Michael bulletin is yung lundasan case, no? Kung saan di umano. Ito daw si Ferdinand Marcos ay pinatay niya daw yung kalaban ng kanyang tatay. Tama ba? Tama ba ako? Yeah, yes. O, yun ba yung lundasan case? So, ayaw mo mag-comment doon, Glenn? Ayoko mag-comment. Hindi Okay. Papalitan ko na lang. Oh. Papalitan ko na lang. Papalitan. Okay lang ba, Glenn? Papalitan ni Michael yung tanong? Okay lang. Okay, Kasi papalitan yung tanong. Mayroon sumagot ng Mayroon naman na magdunong-dunungan na hindi Of course. yung Naiintindihan. Michael, palitan mo daw yung tanong. Okay. Kung mayaman si Ferdinand Edralin Marcos, bakit ginamit niya ang kapatid ni John Eugenio Lopez Sr. na si Fernando Lopez sa pagtakbo sa politika nung siya bagong tatakbong presidente bilang vice president? Para ba ito magamit yung ABS, yung Alto Broadcasting System sa pangangampanya dahil wala talaga siyang pera? Glenn, would you like to answer that? Ang alam ko lang, kumbaga, naging kasama ni sa pagkakampanya. Hindi. Would you like to answer that? Kasi tatimeran kita. Ang pagkakaalam ko lang kasi kaya yan. No, wait. You have to tell me. Would you like to answer the question? Or gusto mong ulitin yung question? Or para magsisimulan ko yung timer. Para fair tayo. Pwede bang palitan kasi hindi ko Okay, Michael, gusto daw papalitan ulit. For the second time, pwede daw bang papalitan yung tanong? Let me rephrase na lang yung tanong. Hindi, ang sabi niya palitan. Huwag i-rephrase. Palitan. Kasi baka hindi niya nakuha eh. Okay, sige. Ang haba naman kasi ng tanong mo, Michael. Palitan ko na lang, sir. Palitan ko na Sige, lang. palitan. Okay, palitan. Okay, listen. Okay, go. Kung totoong ang Meralco ay hindi pag-aari ng Lopez at kinuha ito at pag-aari ito ng gobyerno, bakit ang pumalit na Meralco Foundations Inc. ay pag-aari ni Cocoy Romualdez na bayaw ni Ferdinand Marcos? Glenn, would you like to answer that? Yes or no lang muna? No. No, hindi mo kayang sagutin? Hindi ko kayang sagutin yan. Okay. Michael, you have... Ibang aspeto na lang kasi pag regarding do sa mga yung mga takeover. Okay. No problem. Meron ka pang last chance. Last chance na, Glenn, para magpapalit ng tanong. Okay, pero last na to ha. Hindi na after nito, wala na ha. Sige. Michael, last question. Palitan mo yung tanong. Hindi, sana yung Last na.
Last Yung na. regarding kay BBM na lang. Kasi Regarding kay parang- BBM na lang daw ang tanong mo dapat, Michael. Oo. Balik na. Okay, O, sige. Michael, tungkol kay BBM daw ang tanong mo dapat. Okay, go. Sige, kay BBM naman ngayon. Okay. Bakit hindi nangihinayang si BBM sa mga ginagastos niya sa pamumulit sa kampanya at pagpapa-recount? Okay. Glenn, tungkol kay BBM, bakit daw hindi nanghihinayang si BBM sa mga gastos niya sa pagpapa-recount at pagkakampanya? Would you like to answer yes or no? Yes, sir. Yes, timer starts now. Sir, naniniwala kasi ako na kaya siya nagpapa-recount kasi alam niya with his own heart and yung evidence, di ba, naka-broadcast yun yung bilangan na nung gabi na yun, kahit ako nanonood ako, naging witness din ako, biglang nag-switch nung time na yun, ang laki ng lamang ni almost 100,000 yung lamang ni tapos ito all of a sudden, kinabukasan lamang na si kaya hindi mo rin hindi mo siya masisisi na bakit siya gumagastos ng dahil alam niya in his heart na yun nangyari na yun, nadaya siya. Sa totoo, nadaya talaga kasi may mga pruweba naman. Kagaya nga nun, si Atty. Glenn Chong na siya tumayo na abogado doon sa pagpaparecount, doon na kasi hindi si Atty. Glenn Chong, hindi lang siya attorney. Isa rin siyang IT. Kaya alam niya yung mga kalakaran nung naging pandaraya, nung 10 time seconds. ng bilangan. Okay. Alright, so I'm sorry Michael, hindi na kita pwedeng pagbigyan pa na mag-follow up question dahil ito yung mayroon kang original na question kanina na nagkapalit-palit lang. Thank you so much Michael and Glenn sa inyong mga statement. Grabe! Ang init ng ating usapan. Sana magkaroon to ng round 2. My God, ako'y talaga nang gigigil sa mga and then at the same time may mga natututunan ako on both sides ha. Sobrang na-appreciate ko yung time and effort itong binigay ng ating dalawang gentleman. Bibigyan ko sila ng time to make their final statement. Okay? Ang kanilang final statement tungkol sa kanilang mga kandidato. This time pagsisimulain ko naman si Glenn. Okay? Glenn, you have 2 minutes. Okay? And enough ba yung 2 minutes? Is that okay? O gusto niyo extend ko ng 3? Okay lang kung 3. Okay, sige, 3 natin. O sige, bibigyan ko kayo ng 3 minutes to make your final statement or final stand kung bakit nyo pinipili ang inyong mga kandidato o bakit nyo sila sinusunod. Sir Jack, last na lang Yes. I think mag-agree sa akin si Glenn kasi I think maraming alam to na magandang gagawin ni BBM. I think 3 minutes is not enough para ilatag talaga ang pinakamagandang gagawin ng No. kanyang... I think, your personal stand. Hindi yung buong programa. Oo. Hindi yung buong programa ng candidate. Okay? Is that okay? 3 minutes lang. Hindi nyo kailangan i-elaborate yung buong programa ng candidate. Bakit sa palagay nyo? Your own personal stand lang. Oo. Okay? All goods? All goods tayo, gentlemen? Okay. We will begin with Glenn. Glenn, you have 3 minutes to say your final stand kung bakit si BBM ang pinili mong suportahan. Glenn, your timer starts now. Ito, masasabi ko lang, sana mamulat na tayo lahat ng mga Pilipino. Sana yung mudslingin, yung paninira sa kapwa kandidato, sana ang tingnan natin yung nagawa. Kasi kadalasan kasi gumagawa sila ng mga bagay. Halimbawa, kagaya nito, sa totoo lang, sa survey, mataas si BBM. Pero hindi nangangahulugan yun, di ba? Minsan nga, yung survey hindi naman nagiging basis yun para iboto ng tao, para manalo, malalaman natin na mananalo siya o kaya iboboto siya ng tao. Ang tinitingnan ng tao kung ano yung pwede niyang gawin. Kagaya niya, yung kay BBM, marami na siyang nagawa na doon sa website niya, basahin niyo na lang doon sa Facebook page niya. Tapos siya kasi yung politiko na despite nga na anong paninira sa kanya, tingnan mo, nanira ba siya ng kapwa kandidato niya? Yan ang tandaan nyo. Ngayong panahon ng eleksyon, lumalabas ang paninira. Dati yung mga pro-admin, naging anti-admin. Dahil kasi eleksyon. Kaya ito, alam ko, kahit walang pinag-aralan, makaka-discern o malalaman nila kung yung politiko talaga nagsasabi ng totoo at gagawin nila pagka nakaupo na. Kasi minsan kasi, may mga politiko na hanggang salita lang pero pagdating na nakaupo hindi na nakakaligtaan na o kaya it's a pera na. Pero si BBM tingin ko hindi. Kasi nga naranasan niya bilang politiko, biro mo
Nagsimula sa mababa, naging congressman, naging governor, hanggang kung titingnan mo yung track record ni BBM, may impress ka talaga. Huwag na natin tingnan yung kasi marami silang nilalabas na issue kasi yung mga tinapos. Actually, wala naman sa kung anong tinapos eh. Ang tanong dito, ano ba ang pwede nilang magawa para sa bayan? Hindi yung, sabi kaya ako tumakbo para dahil dun kay Marcos, dapat hindi ganoon eh. Dapat iwasan nyo ng ibang politiko na sa kapwa kasi hindi magiging maganda yun. Bagkus, yung pa magiging negative sa kanya, impact, mawawalan siya imbis na yung mga dating tawag dito yung strong yung voter para doon sa kandidato, magiging swing voter siya. Kasi nga doon sa mga pananalita niya dapat hangga't maaari ang politiko magsalita lang kung ano yung plataforma niya, kung ano yung magagawa niya sa bayan at may tutulong para sa kinabukasan ng bayan natin. Yun ang nakita ko kay BBM eh. Yun, wala akong nakita na yung paninirang puri, yung nagbubuhat ng bangko. Wala akong na ano. Ang problema, karamihan sa politiko ngayon, 10 seconds. nagbubuhat ng bangko, naninira ng kapwa. Tama ba yon? Kayo, tanong niyo sa sarili, dapat bang iboto yon? Kaya si BBM ang pinili ko. Salamat po. Maraming salamat, Glenn Lozano, isang BBM supporter, isa siyang teacher. Maraming salamat, Glenn. Michael, you have 3 minutes to say your final stand. Go. Tama po, no, nag-agree ako kay Sir Glenn doon sa sinabi niya na wala yan sa kung ano ang tinapos. Actually, yung issue po dito, hindi sa kung ano ang tinapos ni BBM. Ang issue po dito, kung nagsinungaling po ba si BBM. Kasi sabi niya, graduate siya ng Oxford. Sinasabi ng Oxford, hindi siya graduate. Yung kanyang certificate course ay parang TESDA style lang yung nakuha niya. So ang issue po doon, sa mga ganong kaliliit na detalye ng kanyang pagkatao na ipagsisinungaling niya at napaninindigan niya ang pagsisinungaling, therefore, pag umupo yan, sinungaling yan hanggang buong matapos ang termino niya. Paninira po ba yun? That is factual. Si Leni Robredo, kung bugbugin, tawagin, pokpok, masamang babae, lalakero, buntis, boba, 40 times 4, kung ano-anong memes. Umiiyak ba si Leni doon? Babae yan. May pinag-aralan yan. Economics, graduate yan sa UP, available ang diploma, graduate ng law sa Nueva Cáceres, no? Ano yan? Abogado talagang lihitin mo yan. No? So kung titingnan natin na parang dahil babae ba si Leni, minamahina natin dahil pabebe, pakikay? Oh no, di ba? Oh, looks can be deceiving. Akala mo ang babae, mahina lang yan, pero lintek, kaya tayong panghawakan yan. Di ba? Kanino ka nasunod, Jack? Di ba sa asawa mo? Kanino ka nasunod, Glenn? Di ba sa asawa mo? And besides, kung sa usapang paninira sa politika, si Leni ang pinakamaraming bugbog niyan. At kung tayo po ay magsasabi na sila ngayon ang sinisiraan, si Duterte, grabe magmura yan. Nilait, dinusta, dinuro-duro, tinapak-tapakan ng mga pagkatao ng lahat ng kalaban niya. Si Dilima hanggang ngayon hindi niya na-prove na drug lord, na drug queen, pinakamahirap na senador, kinukulong. Ilang judge na ang umayaw na humawak ng kaso ni Dilima, pero nakakulong. Iniipit, binubusalan, ayaw papuntahin sa Senado at hindi maipagtanggol ng sarili niyang institusyon. Kaya yung sinasabi natin na para yata tayo ngayong di ba? Double standard yata tayo. Pinapasa ngayon dito sa hanay ni Leni na sila yung naninira, whereas ang nagpasimula nitong lahat 2016 hanggang ngayon campaign mode si Duterte, mura dito, mura doon, lait dito, lait doon. Pag mag-suggest si Leni, naku, hindi ka pwedeng mag-suggest, hindi pwedeng magkomento, Vice President yan kahit nga si Marwas hindi pwedeng magkomento, hindi pwedeng mag-suggest ganun pong labanan. Ang labanan ngayon ay palakasan ng hype, dinadaan po sa pagandahan ng memes, papapangitin ang mukha ni Robredo, ni Noynoy, ni Cory, hanggang sa matutuwa po yung mga nagmo-Mobile Legends, sa astig tong editing na to Di ba? Dito ako kay BBM. Ganun ang labanan ngayon. At isa pa, yung sinasabi nating hindi po naninira, nako, katakot-takot po nga yung pinapalabas ng kanilang kampo dyan Di ba? Na paninira dito sa hanay. At pang-aangkin ng proyekto. No? Yung windmill po, private sector at private company po ang may pagmamayari. Inaangkin. So hindi po ako naniniwala doon na nanggaling sa hanay ni Robredo ang paninira. Yun lang po. Maraming salamat, Michael Apasible Bulidin and Glenn Lozano, isang teacher at isang vlogger ang ating kadebate tonight. Nako, talaga ako nag-enjoy ako sa ginawa nating debate.
Sobrang dami kong natutunan. Maraming salamat sa mga inputs nyo. Glenn, baka may gusto kang batian, i-shoutout, now's your time. Baka may gusto kang pasalamatan. Go lang. Shoutout ko pala yung mga klase ko sa UCC. I'm sure nanonood sila ngayon. Okay. Michael, baka may gusto kang pasalamatan? Nagpapasalamat po ako unang-una sa iyo, Ginoong Jack Logan, sa pagkakataon at oportunidad na yung ginawa. Actually, matagal na akong naghahanap ng pwede pong mag-mediate. Dahil ako man po mismo nagme-message kay Jessica Soho, kay Rated K, kung saan ba pwedeng sumali ng ganitong klaseng debate. Dahil kailangan po tayong makialam, Sir Jack, sa panahon ngayon, dahil hindi po tayo magkakaaway. Tayo po ay Pilipino. At kailangan lang po nating magkaunawaan. Yun lang po ay Sir Glenn, kung alam ko pong hindi ko mabago ang kanyang prinsipyo at pananaw, sana po ay magbase na lang siya sa factual datos. Ganon din po sa mga kababayan. Huwag lang po umasa sa memes at saka sa bastang na-share ng kaibigan mo, tiwala ka na. Basahin niyo po muna at suriin mabuti kung mapagkakatiwalaan ba. Kasi po ang mainstream media, meron po silang responsible investigative journalism. Yan po ang pwedeng pagkatiwalaan. Hindi po kaming mga vlogger dito. Kahit ako, pwede po akong gumawa ng memes ko o ng balita ko. Pwede ko po kayong pikiin. Sana po matuto po tayo na sumuri po ng ating mga nababasa online. At shout out po sa aking mga followers. Michael, okay, maraming salamat. Pasensya na, Michael, kailangan ko i-cut yun dahil part yun dapat ng iyong final son. Anyway, maraming salamat kay Glenn Lozano and Michael Apasible Bulletin for joining us sa unang episode ng Jack Logan Troll War. Sobrang nag-enjoy ako rito. At kung kayo ay gigil din na makipagkwentuhan, makipagtagisan, makipagtalakayan dito sa Jack Logan Troll Wars, I'm inviting you guys, send me a PM. Again, ito lang ang sinasabi ko Pwede kayong mag-volunteer, pwede kayong mag-volunteer na sumali dito. Pero pag time nyo na, huwag kayong atras. Kasi yun ang ginawa sa akin kanina. Kaya medyo gigil ako sa part na yon. Pero itong dalawang to, hindi umatras. Nung sinabi ko, would you like to take the challenge? Yes! So walang sabi-sabi. Hindi umatras itong dalawang si Glenn at si Michael. So, kung gusto nyo sumali sa Troll Wars, maghanap kayo ng kadebate, i-PM nyo ako, and I will be more than happy to moderate your debate. Kaya yan man ay may kinalaman sa politika, sa showbiz, sa love life, at kung saan-saan pa. Okay? Basta ang akin lang, kailangan nagsimula tayo ng peaceful, mag-e-end tayo ng peaceful. Glenn, Michael, maraming salamat sa katapangan ninyong dalawa. Ngayon, pwede ko na kayong tawaging graduate na kayo sa pagiging troll. Ayan. maraming salamat. Bye you guys. Michael and Glenn, thank you. Salamat din sa iyo, Michael. Thank you. Salamat. Okay, maraming salamat. Kita mo naman tong dalawang to. Napaka gentleman, di ba? So maraming salamat kay Michael at kay Glenn sa kanilang very healthy na debate. And I'm sure marami rin kayong mga natutunan tungkol sa kanilang mga ideas, sa kanilang mga stands. And I hope this debate, at least nagkaroon kayo ng idea kung bakit itong side na to ay dapat pakinggan at itong side na to ay dapat din pakinggan. So yun yung purpose ko dito sa Troll Wars. Okay? That's my purpose. And in as much as I would like to be neutral, of course I have to be neutral. Dahil yes, may iba kasi na medyo napapakamot ako, pero kailangan ko maging neutral. Ito lang yung way ko to make you guys understand na itong page na to, hindi pwedeng i-overtake na kung sino-sinong political party. So, lahat kayo bibigyan ko ng chance to talk. Okay? So, maraming salamat guys for joining me dito sa Jack Logan Show or Jack Logan's Troll Wars. Abangan nyo, i-upload ko tong video na to. Sa lahat ng mga subscriber ko sa YouTube, i-upload ko tong video na to sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys. Jack Logan here. And this is the Jack Logan Show.